Nako, grabe po itong balitang ating pong gagawan ngayon ng reaction video. Tuluyan na nga bang magkakaroon ng lamat ang pagkakaibigan ng dalawang magkalapit na bansa na to na Canada at ng Amerika? Dahil po ang ginawa po ni Donald Trump ay pinatawan po ng 25% na taripa ang Canada. Nakakagulat po to, no? Ang expect po natin ay gagawan po ni Trump ng gantong hakbang ay ang China. Pero ang China po ay pinatawan lang po ni Donald Trump ng 20% na taripa. Ang title po nito, Trump Tariff War, sinimulan na laban sa Canada, Mexico at sa China. Mula po ito sa Net25, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng itong reaction video. Panoorin na po natin to para malaman po natin ang nilalaman ng video. Let's do this. Binantaan ni US President Donald Trump ang Canada sakaling gumanti sila sa ipinataw nilang taripa sa mga produkto nito. On the tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? And should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take effect? No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Nitong Martes kasi ay naging epektibo na ang 25% na taripa sa mga produktong Canada at Mexico na dinadala sa Estados Unidos, habang mayroong 20% mula sa dating 10% ang ipinataw sa mga produkto naman mula China. Well, sana lang, no, patawan pa ng 10% more ang China, no, ni Donald Trump, dahil ang China talaga ang magulo at nanggugulo talaga dito sa mundo, no. Sana gawin po yan ni Donald Trump. Nagtataka lang din po tayo, no? Siyempre magkaibigan bansa po yan, ang Canada at ang Amerika. Pero pinatawan ni Donald Trump ng 25% na taripa. Kaya umaangal po ngayon itong leader, no, ng Canada. Kaya napakatindi po nito. Magkakaroon po talaga ng tariff war dahil papatawan na nga rin po ng 25% ng Canada ng taripa ang mga produkto na galing sa Amerika. Inalmahan ito ng mga lider ng nasabing mga bansa kung saan sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na kanilang papatawan din ng 25% na taripa ang nasa 155 billion Canadian dollars na halaga ng mga produkto ng Estados Unidos. So today, the United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Grabe, no, we will not back down from a fight. Ang tindi ng dahil ni Trudeau dito, no, talagang hindi sila magba-back down, at yun na nga, 25% pag-aakalam ko po sa April, no, magsisimula na po ang 25% taripa na pinataw din ng Canada dito sa Amerika. Kaya trade war, ito po, no, alam niyo naman po, businessman yan si Trump, kaya ganyan po yung kanyang ginagawa. Pero nagtataka rin po talaga tayo kung bakit pati po ang Canada ay pinatawa niya ng ganun kalaking taripa, no, 25%. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Correct me if I'm wrong po, no? Mas marami po bang produkto ng Canada ang kailangan ng Amerika, o mas malaking produkto ng Amerika ang mas kailangan ng Canada? Kasi po ganun po yun, no? Tulad po niyan, yung sa China, no? Worldwide po kasi ang produkto ng China, kahit po tayo, marami po tayong gamit na mga China, no? Na ibig sabihin, kinukonsume talaga ng mga tao worldwide ang produkto ng China. Kasi nga mura, di ba? Ganun po yun. Pero dito po sa between Canada at ng Amerika, hindi po natin alam, o hindi ko po alam, correct me if I'm wrong na lang po, no? Mas kailangan ba ng Canada ang produkto ng Amerika, o mas kailangan ng Amerika ang produkto ng Canada? Na pagka tinaasan ng taripa ay pag hindi nila na-meet o kayang bayaran ng mga taripa na yan, ay mababaldado ang kanilang produkto o kanilang mga mga sektor.
starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, grabe. and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Grabe yun. Giit pa ni Trudeau, sinimulan na ng US ang trade war kaya sila'y gumaganti lamang. Binuweltahan pa nito ang akusasyon ni Trump ukol sa pagdagsa ng fentanyl sa kanilang bansa. Yun. So, yun po pala talaga ang dahilan din, no? Dahil, nga naman, yung fentanyl kasi sobrang kalat na at maraming buhay po ang nawawala o talagang nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa Amerika. Naaabuso po kasi yung fentanyl talaga doon. At yung nga parang binibintang pala nito ni Donald Trump, nagaling din yung mga fentanyl ngayon sa Canada. Kaya yun, pinatawan niya pala ng 25% na taripa itong Canada. Pero syempre po may mas malalim pang dahilan siguro yan. Meron sigurong hindi pagkakasundo ang dalawang leader din na to. Kaya po ganun yung nangyari. Panito ang akusasyon ni Trump ukol sa pagdagsa ng fentanyl sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Trudeau na nilalayon lamang ni Trump na pahinain ang ekonomiya ng Canada para mapaanib dito ang bansa para maging 51st state ng Estados Unidos. So may ganun din pala silang issue, no? Para maging maging parte daw ng Amerika ang Canada. Ganun ang diskarte ni Donald Trump. Hindi po natin alam kung ano talagang dahilan, no? Kasi po ganyan na po ang mangyayari diyan, maglalaban at maglalaban yan. Pataasan na po ng ng taripa yan malamang. Dahil, syempre, si Trump businessman yan, kaya ganyan ang mindset niya. Kaya kabahan na rin po tayo, no? Although hindi po tayo masyado nagko-consume, syempre, ng mga American goods, no? Sobrang onti lang po ng American goods natin. Pero kabahan na rin tayo na baka patawan din tayo ng matinding taripa. Although magkaalado bansa din tayo. Kasi isipin nyo, no? Mas close na bansa yung dalawang yan, Canada at ang Amerika, pero pinatawan pa rin ni Donald Trump ng ganong katinding taripa, no? Kaya wag din po tayong kampante sa galawan ngayon ng Amerika. Although alam naman siguro ni Donald Trump na wala tayong ibabayad dahil sobrang mahina at sobrang mahirap na bansa po tayo, third world country tayo, no? Pero kailangan na rin po natin mag-isip-isip, no? Wag po tayong basta sumasalalay lang sa Amerika. Gumalaw din po tayo na ayon lang sa ating kakayanan. At wag na tayo masyadong sumandan sa Amerika. Although talagang meron tayong MDT pagdating po dyan sa, sa laban natin sa China, hindi po talaga tayo pababayaan ng Amerika. Kahit ano pong mangyari kasi po may pirmado po yung MDT at talagang susuportahan tayo ng Amerika. Pero pagdating po dito sa mga taripa na to, ay wala po tayong kawala dito at hindi po tayo kailangan maging kampante din dahil pwede rin tayong patawan ni Donald Trump o ni President Trump ng mga taripang ganito kalalaki. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal. But Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Grabe. Napaka-bold statement, no? This is a dumb thing to do. Diba? Matalino ka, alam namin Donald Trump, pero ito ay dumb thing to do. Yung ginawa daw ni Donald Trump ng pagpataw ng 25% na taripa. Grabe yung salitaan dito ni Trudeau, no? Talagang madiin niyang sinasabi at talagang hindi siya sumasang-ayon sa ginawa natin ni Donald Trump. Kaya pinapatawan niya rin ng 25% tariff ang Amerika. It's an example of not really being able to see what it is that he wants, because even the excuse that he's giving for these tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. So we actually have to fall back on the one thing he has said repeatedly, that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy, because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. Siyempre nga naman, hindi hahayaan ni Trudeau yun kasi may sarili silang bansa eh. Hindi niya hahayaan na makuha sila basta-basta ng Amerika dahil sa pagtaas ng taripa. Kaya nga pumapalag sila, no? Pero yung sa akin talaga, yung nanggigigil din ako dito, bakit yung China ay 20% lang ang dinagdag na taripa nito ni Donald Trump, no? Etong China talaga ang dapat na pinapatawan ng matinding taripa, no? Although sinabi na nga ng reporter kanina, no, na
kung dadagdagan ba raw ng 10%, no? Kung dadagdagan ng 10%, magiging 30% po yun, no? Matindi po yun, matinding dagok yun, na sana talaga gawin din talaga ni Donald Trump na patawan ang China ng added 10% tariff para maging 30% na ang taripa nila at lalo mas mahirapan ng China na mag-angkat ng kanilang produkto sa Amerika. Ganun po dapat ang gawin dito ni Donald Trump. Kung ano mang problema nila ng Canada ay bahala na po sila dyan, no? Pero magulo na po talaga ngayon, no? Kasi po matinding magka-alyadong bansa po yan. Kumbaga sobrang dikit po nilang bansa at sobrang, kumbaga sa ano best friend po yung bansa rin na yan. Pero bakit po nagkakaganito? Kaya ano, no, mahirap po talaga ngayon, no? Dahil ganito po ang nangyayari, dahil sobrang kahit na magkadikit na bansa yan ay nagkakaroon po ng kaguluhan ganyan. Kaya wag din po tayong kampante na lagi naman po tayong sumasandal sa Amerika. Sa pahayag naman ni Trump, ang reciprocal tariff na pagtatapat sa anumang ipinatupad ng ibang bansa ay magiging epektibo sa darating na April 2. Tariffs, as you know, will start a week earlier than the reciprocal, which is going to be on a couple of weeks earlier. Reciprocal tariffs start on April 2nd. And I wanted to make it April 1st, but I didn't want to do. I didn't want to go April Fool's Day because that cost a lot of money. But that one day, so we're going April 2nd. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States. In which case they have no tariffs. Ayon naman kay Mexican President Claudia Sheinbaum, inaanunsyo niya sa susunod na araw ang tugon ng Mexico ukol sa pagsisimula ni Trump ng trade war. Git nito na bagaman hindi nito intensyon na kalabanin ng Amerika, ay kinakailangan niyang gawin ito para ipaglaban ang interes ng mga Mexicano. Well, ganun talaga, no? Although alam natin na mas nakikinabang ang Mexico sa Amerika, isipin nyo, ang dami rin talagang mga real talk lang po to, no? Ang dami po mga Meksikano po na gusto talagang pumunta ng Amerika. Yung iba nga po tumatalon sa border, diba? Gumagawa sila ng paraan talaga para makarating sa Amerika dahil yung real talk din po, hindi po ganun kaganda ang ekonomiya ng Mexico. Kaya mas nakikinabang po talaga ang Mexico sa Amerika. Pero no choice po, syempre may bansa sila eh. Kailangan din nilang pumalag. Kahit tayo po, ganun din po tayo. Kailangan din po natin pumalag. Kaya ang ginagawa rin natin na pumapalag tayo sa China eh. Diba? Kahit gano'n sila kalaki o gano'n sila kalakas. Ganun po yun. Kasi may state tayo, sariling bansa natin yon. Kailangan natin ipagtanggol ang ating bansa. Kaya no choice din po itong Mexico na pumalag talaga dito sa ginagawa ng Amerika sa kanila. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región. Isipin nyo, no, hindi na lang po agawan ngayon ng teritoryo o palakasan ng ano, pati na po sa taripa. Dito po makikita natin kung sino talaga ang malakas. No, hindi lang po sa aspetong gera o aspetong pisikalan, dito po ay pati po sa ekonomiya. No? Kapag pinatawag ka ng matinding taripa, dito natin makikita kung sino yung bansang kayang sumabay o lumaban. 'Di ba? Patibayan ng dibdib dito, patibayan at palakihan ng pera talaga rin dito. Labanan dito, no. Hindi lang po yung pisikalan. Ganun na po ngayon, no. At ang Amerika kasi ay sobrang yaman din. Kaya kayang-kayang gawin ng Amerika yung pagpataw ng mga ganyang katitinding taripa o tax. No, kaya ano talaga dito, matinding labanan to, no. Iba na po yung age ngayon, dati kasi pisikalan lang, pero ngayon ganitong labanan na talaga. Ayon naman kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, handang labanan ng China ang ginagawang pambubuli ng Estados Unidos kung magpapatuloy pa rin ang ganitong pamamalakad ni Donald Trump. 美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上。 Lagi na lang silang ganyan, no? China's on basis of equality, mutual respect, and reciprocity to address each other's concerns. Lagi silang ganun, pero sila talaga nang gugulo, no? Ito talaga yung mga salita ng China na hindi mo paniniwalaan.
Dahil baliktad yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Real talk po yan. O ngayon, sige pumalag kayo kung kaya nyo pumalag. 'Di ba? Kasi real talk po, mas kailangan din ng China ang Amerika dahil sila nga yung mas maraming inaangkat na produkto sa Amerika eh. Samantalang ang Amerika hindi naman nag-aangkat o nagdadala ng produkto nila sa China. Sobrang onti lang po siguro noon kung meron man. 'Di ba? Ang China talaga ang worldwide sa buong mundo ang nag-aangkat ng produkto nila. No? Kaya mas kailangan ng China ang Amerika. Hindi ito talaga masyadong iindahin ng Amerika kung magpataw man ng matinding taripa ang China sa Amerika. At yun nga yung fentanyl, no, usaping fentanyl. Marami rin po ang fentanyl na nanggagaling din sa China. Kaya nga po ganyan ang ginagawa rin ni Donald Trump. Yung mga bansang alam niya na pinanggagalingan ng mga fentanyl din na yan ay tinapatawa niya ng taripa. Dahil grabe po, no, kung makikita nyo yung balita sa Amerika, ang dami pong nawawalang buhay na abuso sa fentanyl. Ganun po yun. Kaya sige lang, labanan nyo lang yung Amerika. Tingnan natin kung hanggang saan aabot yung paglaban nyo dyan sa pagdating sa taripa. Ito na nga po yung sinasabi natin na pag sinabi ni Donald Trump ay talagang ginagawa niya. 中方磋商解决各自关切。美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战。 Diba? China will play along to the end. We urge the US to abandon. Diba? Gusto nilang tanggalin daw yung taripa na yun. Pero hindi basta gagawin niya ni Donald Trump. Alam natin si Donald Trump, diba? Kumbaga, alam kasi ng China na mahihirapan sila kapag ginawang 30% ng Amerika yung tariff nila, no? Yari sila. Kasi doon sila kumukuha ng malaking pondo para sa militarization nila, palakasin ng military nila doon sa mga produkto nilang ine-export sa iba't ibang bansa. So syempre kapag sumunod pa lalo yung iba't ibang bansa na patawan sila ng mataas na taripa, mahihirapan na pong bayaran ng China yon at lalo silang malulubog. Alam naman po natin ang ekonomiya ng China ay bagsak. 'Di ba? Kaya nga po lahat po ng kadalasan ng mga Chinese citizen ay nag-abroad o lumilipat sa ibang bansa, nagba-migrate, doon na lang po sila nagdinegosyo. 'Di ba? Particularly sa atin din sa Pilipinas, sa atin sila pumupunta kasi alam po nila na hirap po sila sa sarili nilang bansa. Hindi sila kumikita sa sariling bansa, bagsak ang ekonomiya nila. Kaya sila nagba-migrate. Kaya pag talagang tinaasan ni Donald Trump ang taripa ng China, tapos ang karir nitong China talaga, maubusan sila ng pagpopondo sa kanilang military. 中方将奉陪到底。我们奉劝美方收起霸凌的嘴脸。Ano lang, kapal na mukha nilang sabihin na it's bullying stands and return, di ba? Bullying daw, samantalang sila tong bully. Grabe na, ayun lang po, no? Hindi na po natin mabasa yung dito, hindi naman tayo nakitindi ng Chinese. Anong pong palagay nyo sa nangyayari pong ito between Canada at sa Amerika? Lalala po ba to? Kasi sobrang kung isipin nyo na magkaibigang bansa yan talaga. Pero ganito ang nangyayari. I-comment nyo na lang po sa baba kung tayo din po ba ay sobrang maapektuhan ng mga ganitong pagtaas sa mga taripa. Dapat pa po ba tayong sumandal o maging kampante na sumusuporta sa atin ng Amerika? I-comment nyo rin po nyo sa baba. Libre lang po yan. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. God bless and peace out. Bye.